binuo ang party list system sa Kongreso para bigyan ng boses ang marginalized sector. Pero ginagapang lang daw ito ng mga politiko para sa pansariling interes. Kaya naman isinusulong ngayon ang reforma sa sistema. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Isinusulong sa Senado ang isang reforma sa party list system ng Pilipinas. Sa Senate Bill No. 1559 ni Senator Bam Aquino, gusto nitong repasuhin at higpitan ang party list system para tiyaking ang mga kinatawan nito ay totoong nagsisilbi sa marginalized at underrepresented sectors ng bansa. Paraan na rin daw ito para sugpuin ang korupsyon. Sa isang 2025 study ng election watchdog na Kontra Daya, 86 out of 156 na accredited party list groups sa 2025 midterm elections ay konektado naman sa political dynasties o malalaking korporasyon. Sa 63 party list groups na pinroklama noong May 19 bilang bahagi ng 20th Congress, 40 rito ay kabilang sa nasabing ulat. Ipinanawagan na rin ng iba't ibang organization gaya ng John J. Carroll Institute on Church and Social Issues na ibalik ang dignidad at orihinal na intensyon ng party list system. Ani Aquino, ang findings na ito ay patunay umanong exploited na ng mga makapangyarihan ng mga party list. Sa kanyang panukala, aatasan ng COMELEC na magsagawa ng public evidentiary hearings para i-verify kung truly represented nga ang bawat sektor na sinasabing pinaglilingkuran ng mga party list. Titiyakin din ng prosesong ito na ang kanilang nominees ay tunay na galing sa sektor na iyon. Hindi rin papayagan bilang party list nominees ang mga taong may kaugnayan sa incumbent officials ng up to third degree, pati na rin ang mga individual na kasalukuyan o naging government contractors, kabilang ang mga nasa company na kasali sa government infra projects. Una nang uminit ang mata ng publiko sa Kongreso nang matuklasang may mga contractor o congressman na contractor sa flood control scandal. Ipinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos itong maging batas noong 1995. Sa ilalim nito, 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Ayon sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sectors sa Kongreso. Pero nagbago ang landscape ng party list system matapos ang landmark desisyon ng Korte Suprema noong 2013. Ayon dito, hindi na limited sa marginalized sectors ang party lists. Hanggat kinakatawan ng party list ang isang sektor na tinutukoy ng batas, maaari itong sumali sa eleksyon. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.